UST laglag na sa standings, Det Pipito bumaba ang laro, coaching staff ng UST ang problema. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Another heartbreaking loss nga para sa reigning silver medalist UST Golden Tigresses matapos silang hindi makabawi sa FEU Lady Tamaraws. Ang second round na sana na ito ang pagkakataon nila para makabawi sa Lady Tams, ang makalamang sa standings, pero hindi umubra ang kanilang inihanda para sa laban. Denomina naman ng FEU ang laban sa mga scores na 25-22, 26-24, 17-25 at 26-24. Napakadikit at init ng laban at for UST ay crucial ito dahil sila ang naghahabol ng set. Talagang pusong palaban ng pinakita ng Lady Tams especially sa fourth set, kung saan tambak sila ng 6, 16-10 ang score, at akmang dadalhin na ng UST ang laban sa deciding fifth set. Pero pinangunahan ito ni Jers Petalio kung saan umiskor ito ng 4 na sunod-sunod na puntos at nakalamang pa 20-19. Pero nilaban pa rin ng UST coming from Foya's attack. Isang crucial error naman ang pinakawalan ni Bacangke kung saan tumungtong na sa set point ang UST, 24-23. Pero clutch Tagaod scored sa kanyang drop ball escaping the 3 blockers of UST. Isang emphatic block naman ang ibinigay ni Jane Asis kay Jurado at nasecure na nga ang panalo. Dito ay talagang napuna na naman ang UST na imbes sa pataas ang laro, ay inconsistency talaga ang pinapakita nila. Maraming mga lapses. Muli ay nabash na naman ang mga decision-making ng coaching staff led by Coach Kung Fu. Still, tila hindi pa rin niya makuha ang tamang timpla para sa mga MBs niya. Well, talking about Bianca Plaza na umiskor lamang ng 4 points sa buong set 4 na siya ay nakapasok at hindi man lamang makapagpakagat ng blockers ng FEU. Nawala na naman ang composure ng team. Pero ang pinaka napansin ay ang performance ni team captain Det Pipito kung saan nga ay very rare na wala ang kanyang pangalan sa stat sheet sa digging at reception. Maraming bola ang bumabagsak sa kanya at hindi niya nakukuha. Well, komento naman ng iba ay napakalaki ng kinocover niya sa likod since hindi man lamang mag-deflect ang bola sa mga blockers, kaya naman talagang hirap siyang iangat ang bola. Ayon pa sa mga comments ay kung kailan kailangan siya ng team ay dun pa siya nawawala. Kung kailan pag-graduate na ay dun pa siya nagkakalat. Well, still, it is a team effort and coaching strategies, so kailangan talagang mapulido pa ang galaw nila. Samantala ay kung magtutuloy-tuloy ang kanilang ganitong performance, ay may hirapan silang isave ang kanilang Season 87 campaign. Nagtala nga ng 12 points and 15 digs si Petalio ng FEU, Bacangke with 22 points, coming from 18 spikes, 2 aces, and 2 blocks. Eliarina with 12 points. Makakalaban naman nila sa sunod ang winless UE. Habang for UST ay nagtala nga si Jurado ng 20 points and 15 digs. New starter Hilongo kung saan pinalitan si Altea sa first 6 ay nagtala ng 17 points, 9 receptions, and 11 digs. Poyos with only 14 points with 19 digs and 16 receptions. Looking for a bounce back game naman sila kontra Lasal na galing din sa talo. Kaya naman for sure ay aabangan natin ang mainit nilang bakbakan. Makabawi kaya ang UST o magtutuloy-tuloy ang kanilang ganitong ipinapakitang performance? Anong masasabi niyo dito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe. We'll be right back.